Robin Padilla, Harry Roque. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. May problema na magkaiba. Magkaiba talaga. Ibang klase, Anyway, si Robin Padilla, unahin natin. Siya po ay senador ng Republika ng Pilipinas. At lahat po ng mga government official o lahat ng taga-gobyerno, empleyado, opisyal, or elected, appointed, o career official ng pamahalaan, hindi ho yan basta-basta nakakapag-travel. Nire-required po sila na dapat merong travel authority para maging opisyal. Okay? Magbabakasyon ka o hindi, dapat may travel authority. Kasi yung pong pagbibiyahe, may mga dahilan kung bakit ka bibiyahe. Dapat i-justify, dapat mong ideklara sa gobyerno na ikaw ay magbabakasyon o meron kang biyahe at kailangan mo ang travel authority. Nire-required po yan sa immigration, Philippine immigration. Kaya ko binabanggit ito kasi parang nakalimutan yata ni Robin Padilla na siya ay senador. Baka ang piling niya, senador siya, may exemption. Abay, kinumpirm po ni Senador Escudero na wala daw travel authority. Bigla na lang nag-travel itong si Padilla patungo ng Netherlands doon sa ICC. Kahit naman sino allowed mag-travel. Kahit sino may karapatang mag-travel. Pero ang taga-gobyerno dapat mayroong travel authority. So malamang mapagsabihan siya o mapaalalahanan ng Senado na kung yung mga simpleng mamamayan, simpleng opisyal ng gobyerno sumusunod sa mga policy. Policy po kasi ng gobyerno under the law or meron niya, kung di ako kakamali, may batas po na nagsasabi na dapat merong travel authority ang taga-gobyerno para merong record kung bakit wala ka at saka kung saan ka pupunta. Kasi pinapasweldo ka ng taong bayan Pera ng taong bayan ginagamit sa iyo. Pinapasweldo ka tapos yung pala nagbabakasyon ka lang. Pinapasweldo ka, yung pala ay pabiyahe-biyahe ka lang. At saka yung travel authority nakalagay doon kung para saan ang travel. Kaya mahalaga yun sa isang opisyal, kawal, tauhan ng gobyerno kung saan ka nagpupunta, kung nasaan ka habang pinapasweldo ka. Yun po ang purpose nun. So ngayon, mapipilitan pang magpaliwanag kung naintindihan ni Robin Padilla na yung travel authority nire-require sa lahat ng mga nasa gobyerno. Ano inyong masasabi ito? Bigla kasi siyang sumipot dun. Pero hindi ko sinasabing bawal. Karapatan niya kung saan siya magpunta. Pero yung obligasyon, requirements, yan ay hindi dapat kinakalimutan. Kung nakalimutan, huwag ulitin. Kung sinadya, may pananagutan yan. Okay? Yan. Any comment? Malaya po kayo. Ito naman si Harry Roque. Isa rin ito talagang ang tapang-tapang magsalita. Nananawagan pa ng people power. Kaya nga hinahamon siya ng NBI. Umuwi ka, dito ka manawagan ng people power. Tingnan natin kung ano ang aabutin mo. Abogado ka, alam mo yun. Sabi ng NBI. Ngayon po yung pinag-uusapan humihingi na daw po ng political asylum. Nagtago sa labas ng bansa dahil dun sa pinapa-aresto siya ng Quadcom tungkol sa investigasyon kung saan galing ang kanyang kayamanan, na hindi makumbinsi ang mga congressman kung saan galing ang kanyang kayamanan, na posibleng may kinalaman umano sa operasyon ng Pogo, ng mga Chinese national na nagpayaman dito sa magitan ng illegal gambling, Pogo, okay, dito sa bansa. Biglang nawala kung saan nagpunta. Tapos biglang lumutang, nagpakita, at siya daw ay abogado ni Duterte sa ICC. Okay? At ngayon ang balita ay nag-apply ng political asylum. Kaya naman mahigpit na tinututulan ng mga complainant. Yung karapatan yata, kung di ako kakamali, karapatan, asosasyon niya ng mga mamamayan na naghahanap ng katarungan. Si Duterte, hindi daw pwedeng gamitin si Duterte ni Harry Roque para lang siya ay magkaroon ng political asylum. Ano ba ang asylum? Maging legal ang pananatili sa isang bansa
Gusto ni Harry Roque maging legal ang kanyang pananatili sa Netherlands at nang hindi siya pauwiin at hindi siya umuwi rito para hindi siya papanagutin sa kanyang mga kaso or pwedeng kaso. Yun ang siyang kasong qualified human trafficking. Nandyan po sa Department of Justice National Prosecutor's Office. Okay? At meron naman siyang pananagutan kasi pinapa-aresto siya ng Quadcom. Yung hearing na gumawa ng mga investigasyon sa Pogo operation. So, obvious naman sa ating nakikita na kaya siya ay humingi ng political asylum hindi lang para maging abogado ni Duterte, kung hindi para kanyang maiwasan yung pag-aresto sa kanya ng korte o ng kongreso dahil sa kanyang contempt na problema. So dalawa, namamangka siya sa kanyang ginagalawan ngayon. Ginagamit niya ang pagiging abogado ni Duterte. Kaya sabi ng karapatan at iba pa, malabong pagkaloob yan. Kasi malalaman at malalaman ng Netherlands government ano ang layunin ng kanyang hinihiling na political asylum. Kasi anong gagawin niya doon sa Netherlands? Ang trial ay sa September pa. 6 months mula ngayon. Anong gagawin niya doon? Illegal yun. Pag siya tumagal doon ng ganong katagal, bawal. Usually, ang mga turista o kung ano man, maabot lang ng mga 3 months o 45 days. Kung aabotin ka ng 6 months, matagal yun. Okay? So, yan ang problema. Yun naman yung mga pagpapile ng petisyon sa ICC pala, iba. Hindi katulad dito sa local court. Na pag ikaw ay nagpetisyon, nagkakaroon ng hearing sa korte para dinggin ang iyong mga petisyon o mga motion. Doon pala sa ICC, walang ganon. Yung mga motion, petition, dinesisyonan lang yan, sulat-sulat lang. Pag nag-motion ka na si Duterte ay halimbawa ilipat ng selda o kaya kung anumang motion mo, susulat ka lang, di sasagutin ka rin sa sulat. Walang trial pala doon. Yan ang pagkakaalam natin. Sabi ko, ibang-iba nga. Di katulad sa Pilipinas, anumang korte rito, basta may nag-file ng motion, kung ano-anumang petition, nagtatrial para pakinggan yung petition. Doon pala sa kanila, hindi. So, anong gagawin ni Harry Roque doon? Sa aking opinion, baka magtatago lang siya. Umikot siya kung saan sa mga bansa sa pag-iwas, sa pag-aresto sa kanya ng pulis dahil may order ang Quadcom na arestuhin siya dahil kinontempt siya. Pero ang ginawa niya, hindi siya nagpakita, nagtago nga. Pero ang ingay niya sa social media at binabanatan ng gobyerno, binabanatan ng mga congressman at kung sino-sino, nanawagan ng panang people power para matanggal si Pangulong Marcos. Kasi yun ang purpose ng people power. Tanggalin ang presidente para ilagay nila ang gusto nila maging Pangulo. At siyempre, ang gusto nila ang under the law, si Sara Duterte makikinabang dyan. Okay? So yun yung mga personal agenda. Personal agenda doon sa kanyang gustong asylum. Personal agenda na gusto niyang palitan ang Marcos administration kaya sinanawagan ng people power para maupo ang kanyang gusto maging Pangulong, si Sara. Lahat ipaglabag sa batas eh. O anong inyong masasabi diyan? Ayan ang buhay at nangyayari ngayon. Hindi lang mga Duterte ang may problema. Pati si Robin Padilla nadamay na. Nakalimot yata sa kanyang obligasyon. Ito naman si Roque, maraming palusot. Maraming gustong gawin. Pero bukong-buko naman, interest lamang niya ang nangingibabaw. Sa aking opinion, Mr. Roque, ganun ang galaw mo. Please like and share ng ating video.